Dahil ito ay expensive. Ano po, magastos po ang mapalo. Pag Diyos ang namalo, talaga po mga kapatid, talaga pong magastos. Pag Diyos ang namalo, ano ho, hindi ho yun basta lamang ordinaryo. Talaga po tayo ay magagastusan, ano ho, mapuputulan, kung ano-ano pa. Alam na po natin yan. Matakot tayo sa Diyos. Ngayon, ang ating pong first main point is forget not the words of God. Yan po yung pinaka-general ayon sa verse 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. So bilang mga children of God, meron siyang exhortation. Siyempre, yan po yung nasa word of God. Ano ho? Na sinalita yan para tayo lumago at tayo po ay maging maayos at nakalulugod sa Kanya. Pero kung ifo-forgot natin yan, kalilimutan natin yan, ay ito siguro ang nangyari kung bakit ang sabi diyan, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Ano ho? Nor faint when thou art rebuked. Ano ho? Talagang nire-rebuke. Sabi nga sa lumang tipan, open rebuke is better than secret love. Ano ho? Kaya kung kayo ay nakakarnig sa ating preaching ng rebuke, ano ho? Dahil sa pagkakamali, ay yan po ay mas maigi kaysa lihim na pag-ibig na ayaw kitang masaktan, pero nanatili ka naman sa mali. Ano ho? Magpasalamat kayo, ano? At alam nyo kasi kailangan talaga sa isang mangangaral, sa isang pastor, sa isang leader, ang lakas ng loob para magkaroon ng ganung kakayanan na mag-open rebuke. Amen? So, pag hindi kayo ni-rebuke, para kayong binay-baby, tinotolerate kayo, hindi yan tunay na pag-ibig. Gaya na sinasabi sa verse 6, ano? For whom the Lord loveth, He chasteneth. Sa kanyang iniibig ay kanyang pinapalo at kanyang sinasaway, ano? Ang bawat tinatanggap na anak. So, ang ating first subpoint, diyan po ay maging thankful tayo. Isipin nyo yung gusto kong palabasin. Para hindi mo basta makalimutan yung aral, yung salita ng Diyos, ito yung ipagpasalamat. Kasi ang anumang bagay na ipinagpapasalamat mo, kaya mo pinagpasalamat, nakaabot sa tunay mong pagkaunawa. Tama? Hindi mo ipagpapasalamat ng totoong pagpapasalamat ang isang bagay kung hindi mo naunawa at naintindihan kung ano bagay yung pinagpapasalamat mo. So yung salita ng Diyos ay biyaya sa atin. Biyaya sa atin ang salita ng Diyos. Ang kanyang instruction, ang kanyang exhortation ay biyaya sa atin, kaya dapat natin ipagpasalamat. At kung ito ating pagpapasalamat, ibig sabihin lagi itong nasa ating isip at nasa ating puso, paano natin ito makakalimutan? Kaya paano natin hindi malilimutan ang kanyang mga aral? Pagpasalamat natin sa Panginoon. Lagi tayo magpasalamat. So, laging sariwa sa ating isipan yung lesson. Yan ang isang sikreto. Nagkakaintindihan tayo doon, mga kapatid. Ikalawa, be truthful. Pag sinabing truthful, ito po yung application. Una, pinagpasalamat mo. Ay, hanggang doon lang ba yon? Hanggang doon lang ba sa isip yon? Hanggang doon lang ba sa puso yon? Ay, siyempre, kaya may pinagpasalamat, ito ay totoo. So, i-a-apply mo ngayon sa buhay mo. Kasi kung hindi mo i-a-apply sa buhay mo yung narinig mong aral, ay hindi lang sa ikaw ay dinadaya mong sarili, kundi malilimutan mo talaga yan. Di ba ang sabi nila, practice makes perfect. Bakit makes perfect yung practice? Kasi ano mo na yun, familiarization yun eh. Di ba? So, pag ini-apply mo ang isang bagay, hindi lang mag-ano sa isip mo yun, kundi na-experience mo. Na-experience mo mismo siya. Ano? So, mahalaga yung ma-visualize mo at ma-experience mo para hindi mo siya malimutan. So, tignan nyo po kung ipagpapasalamat natin, laging nasa riwa sa isip at puso natin, pag naging totoo tayo doon sa ating ipinagpasalamat, naging totoo tayo doon sa ating naaral na narinig, i-apply natin yon ay mapapalo kapag ay ini-apply mo na. Kaya nga, how to avoid the chastisement. Forget not, then be thankful, then be truthful. Ibig sabihin, maging totoo ka, huwag mong dadayain ang sarili mo. Hindi yung magaling ka lang mag-memorize, alam mo yung mga mensahe, pag nagkaroon tayo ng question and answer tungkol sa mga mensahe, alam mo ang sagot, pero naging ina-apply ba sa buhay? So, pag hindi ina-apply, truthful ba yan? Hindi siya naging makatotohanan doon sa kanyang sinasabi. So, ang sabi ng ating Luke 12:47 at James 1:47, James 4:14, 4:17 at James 1:22-23,
At 1 John 3:18, ang kailangan po'y action. So, pag hindi natin ni-apply, ay hindi ka totoo. Sinungaling ka. Dinadaya mo ang iyong sarili. Ay, mapapalo pa rin doon. Di ba mga kapatid? Oh. Oy. Baka mamaya, paglabas na naman natin, kalimutan na naman yung ating pinag-aralan. Yan ang sakit eh. Naintindihan nyo ba yung ating pinag-aralan kaninang umaga? At naintindihan nyo yung ating pinag-uusapan ngayon? Ito ay ating pinag-aaralan para meron tayong may apply sa buhay at nang hindi tayo napapalo. Alam nyo, pag tayo ay napalo ng Panginoon at tayo ay hindi natin sinasagawa ang kanyang buhay, ay napakahirap pong manalangin ng biyaya sa Diyos. At ako mismo ay nakakatamad manalangin sa ganyang klaseng Kristiyano na hindi ini-apply ang lesson sa buhay. Sige, magmatigas tayo. Bahala kayo. At ako ay hindi nadalaw sa ospital paggagayan. Nang dahil sa katigasan ng ulo, kayo ay mapapalo. Number 3 subpoint, last point sa ating first main point is be true. Iba po yung truthful sa true. Be true. Maging totoo ka dyan. Ang gusto kong mangyari, mapalabas dito yung loyalty natin sa kanyang salita. Yung truthful, i-apply mo siya. Okay, masunurin ka dyan. Ni-apply mo. Truthful ka. Hindi ka sinungaling. Yung paging true, yung totoo ka sa salita na iyong narinig, loyal ka dyan, hindi ka aalis dyan sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Kahit pa ang sino man ng mga kasamahan mo, kahit pa matatandang kasama mo yan sa pananampalataya, at lumihis na sa salita ng Diyos, hindi na siya totoo sa salita ng Diyos, huwag kang sasama dyan. Maging totoo ka sa salita ng Diyos. Maliwanag yun mga kapatid. Dahil pag hindi ka naging totoo sa kanyang salita, mapapalo. Napapalo tayo. Kasi minsan may marinig tayong magagaling magpaliwanag, mga katwiran, filosofiya, mga prinsipyo, pero kung hindi naman sinasang-ayunan ng Bible, ay dapat ba tayo makinig doon? Alam mo, minsan merong mga ang gusto maging maalwan, ang gusto maging mabilis, ay kung sana naman sa prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi ka natutuo sa salita ng Diyos. Ginagamit mo na ngayon ang salita ng Diyos. At merong ganyan, na talagang ginagamit lamang. Minsan nga, yung salita ng Diyos, pati yung gawain ng Diyos, ginagamit lang para yumaman yung isang manggagawa. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kung ako magiging untrue, kung di ako magiging loyal sa salita ng Diyos, yung katawagan sa akin bilang ako'y tinawag niya bilang isang pastor, ang dali yung magpayaman bilang isang pastor. Marunong na akong pumunta sa Amerika. Marami akong pwedeng lukuhin at pagsinungaling ng mga Amerikanong kaibigan. Nung birthday ko, may mga Amerikanong bumati sa akin. At merong mga Amerikanong blessed na blessed sa ating gawain. Pwede ko silang lukuhin. Gaya na ginagawa ng ibang mga pastor. Pwede ako magsabi, punta ako doon. Ang iba nga, gusto akong pumunta doon. Kaya ko yung kung hindi ako magiging totoo sa salita ng Diyos, kaya ko magsinungaling doon. Ako sigurado, kikita kong limpak-limpak na salapi. Makakabili agad tayo ng building, ng lupa at building. Magsisinungaling ka lang naman eh. Magiging masipag ka lang na pagpunta sa mga bundok-bundok at magpipicture ka diyan. Lahat yan. Mga gawain, mamili ka ng mga misyonary. Kahit hindi naman ako totoo doon sa aking mga kaharap. Basta magamit ko lang kayo at may ma-report ako. Malaki ang pasok sa akin. Hahabulin ako ng IMF. Dahil laki ng papasok sa akin pong bank account. International Monetary Fund. Merong ganyan. Merong ganyan dito. Namumroblema siya. Hinahabol niya. Kino-question na siya ng IMF. Sa sobrang laki ng pumapasok sa kanyang account. Pambihira. Minsan meron nga. Bahay mismo. Pastor. Bahay lang ng pastor. Hindi payari. Kulang-kulang 5 milyon na. Yan ba'y makatotohanan at makatarungan? Bahay pa lang yan ng pastor. Kahit pa anong yaman siguro ng pastor, hindi ko
kayang gawin yun. Ang daming misyon naghihirap kung ako'y totoo talaga sa salita ng Diyos. Hindi ako magpagawa ng bahay na 5 milyon. Sabihin pang kahit ako'y makwarta. Siguro 4.5 million pwede pa. Joke lang. Kung gagawin yun eh. Ha? Pagkatapos ang lahat ng property ng simbahan, dahil siya nga ang lahat ng pumunta nun sa Amerika, wala sa church. At ang style ng ay hindi yung gaya yung ang kanila yung gaya ng Iglesia ni Cristo, ang property ng gawain lahat ay doon sa pastor. No? Hindi sa church. Parang hindi incorporation. Kung hindi ako magiging totoo sa salita ng Diyos, mga kapatid, matagal na akong may bahay at lupa. Oo. Ang dali. Kung magiging sinungaling ka lamang, ang daling magpalaki ng misyon. Pumunta ka lang sa mangyanan dyan, kahit hindi ko nagagawa, gamitin mo si Miloy, ang daming pipicturan dyan, punta ka doon, ito ang gawain namin. Ay, pag hindi na, mga yan naahawa at naabag. Nahawa at naabag. Padadalhan ka ng mga yan. At papupuntahin ka pa doon. Alam nyo kasi kung bakit alam ko yan, yung kasama kong taga Kenya, nung naroon ako sa Amerika, ilan sa mga nakasama ko doon ay taga Kenya, taga Haiti. Ito yung mga taong maitim, na talagang matang puti lang ang maitim at ngipin. Pag sila nagpatotoo, pinakita yung picture nila, talaga ang picture nila parang yung Japan, ano ba yung kulay brown, Manila paper ba yan? Ano ba yan? Yung papel na sinusulatan ng mga ano ba tawag doon? Manila paper ba yon? Hindi, kasi naroon sa Amerika, hindi Manila yon. Kenya paper. Nakakapit lang doon yung picture nila na ang bahay nila ay kubo lang na walang sahig, na nagkamalarya na sila, tapos yung nilalakad nila doon, mga tao nagte-testimony pa, umiiyak na, nagbibigay na. Pagkatapos ng testimony, lalapit yung mga tao, how can we send our support? Ganyan-ganyan. Tanong nga sila, blessed na blessed. At ibigay, gagawa ka nila ng gimmick, gaya ng ginagawa ng mga Pilipino, kikita ka na. Pambira, samantala kami, ang gaganda ng preaching namin. Kamay lang. Pero sila pag kamay, may nakasipit na green. Mantindi. Naniniwala naman akong honest yung mga kasama ko, pero kung sasama mong kalukuhan, punta kami sa mga Walmart, may habang pupunta ka doon, makita ang daming Baptist churches. Mga liberal din naman yan. Puntahan mo yan, magsinungaling ka diyan na ikaw iganto ang gawain pag hindi sinuportahan ka ng mga yan. Ay meron nga diyan sa mga parting pamindoro na yan, kahit hindi Baptist, hinihingi ng support. Tapos sasabihin nila, mamimigay daw nila yung mga used clothes nila. Pero anong ginawa? Yun, nakapagtayo ng thrifty. Nakapagtayo ng ukay-ukay doon sa kanilang lugar. Yan ba yung totoo sa salita ng Diyos? Meron ka alam ngayon, Brad? Na parating paparangan sa inyo doon sa Mindoro doon? Ha? Na kaya nagpunta doon ay para yung nanghingi siya ng mga used clothes, pero anong ginawa? Nagtayo ng ukay-ukay. Tapos ngayon yung mga ibang mga kapwa-pastor, ka-fellowship pa rin, pero hindi na totoo sa salita ng Diyos. Kita ka tayo doon. Talagang nakakalungkot. Pero mga kapatid, dapat sa tama tayo. Sa salita ng Diyos. Sa tama lang. At napakasarap na ma-enjoy mo ang isang pagpapalang dumaan ka sa tamang paraan. Talagang pagbiyaya ng Diyos, wala kang magiging sakit ng ulo. Wala kang magiging... Siyempre, may problema in a sense na bahagi po yun, pero ang Diyos pa rin ang gagawa. Pero yung problema ang dahilan sa hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, sasama ang patutuo mo at ikaw ay talagang magkakaroon ka pa ng tatak ng negatibo. Ano ho? So, sa labas at sa loob ng church, ang buhay natin dapat totoo tayo sa Bible. At alam nyo, tama tayo. King James 16:11 tayo. Pero dapat ang practice natin, King James 16:11 din. Hindi NIV. Amen? Maging totoo tayo. Hindi tayo mapapalo ng Panginoon. Pagkaganyan. Ano ho? Huwag kayong sa loob, talagang pinagtatanggol natin at talagang tayo ay hindi lang King James user, talagang King Jameites po tayo. Hindi tayo na gamit ng ibang English translation. Yes, gumagamit tayo ng Tagalog na yan, pero yung Tagalog na yan, yung matandang Tagalog na
ating ginagabayan through the King James. Ano ho? Ang ating final ay ang King James. Hindi po yung Tagalog na yan. Ano ho? So, ang ibig kong sabihin, tama ang ating Bible version, tama yung, ang ginagamit natin ay yung tinatawag na preserved Word of God. Dapat yung ating lifestyle, ay King James din, hindi NIV. Amen ba mga kapatid? Okay, puntahan natin ang ating second main point at meron tayong 15 minutes o 14 minutes para sa ating second main point. Second main point, puntahan natin, paatras po tayo, verses 2 to 3. Verses 2 to 3. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So ang ating ikalawang main point, how to avoid the chastisements of God, is fix your eyes only to the author and finisher of our faith. Only to Jesus. Fix. Pag sinabing fix ay definite and permanently na nakaroon. Yan po ang sinasabing maliwanag, yung salitang looking, ang iyong mata ay nakafix sa Kanya. Sa lahat ng bagay dapat nakafix. Kasi po pwede po, kung paanong ang Ama ay nakafix sa Panginoong Kristo pag tinignan tayo. Kaya sa paningin ng Diyos, tayo po ay justified. Amen? Tayo po ay saint, tayo po ay holy. Dahil tinitignan tayo, nakafix ang Ama sa Panginoong Kristo bago makarating sa atin. Nakukuha nyo ba mga kapatid? Sa Christian living natin, ganun din. Kaya tayo pag nagkamali, tayo'y pinatatawad, pag humingi tayo ng tawad, yun ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Tayo rin naman dapat, kung titingin tayo sa buhay, pwede natin gamitin sa lahat ng dimension, yung ating mata dapat nakafix sa Panginoong Hesukristo para tama. Kasi ang ibig sabihin ng looking ay first, it means trusting. Sa ating pong Christian perspective, sa ating context, ang pagtingin sa Panginoon Kristo, kaya mo siya titingnan, nagtitiwala ka. Tingnan niyo po doon sa isang tagpo sa Numbers 21 verses 6 to 9. Numbers 21 verses 6 to 9. Numbers chapter 21 verses 6 to 9. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Wag mo agad ililipat, anak. So, ang Diyos mismo, dahil sa kanyang galit, ay nagpadala siya ng mga serpents sa bayan ng Israel, at ang sabi, kinagat ang mga, tinuklaw ang mga tao. And much people, hindi lahat ha, much people of Israel died. Next. Therefore, the people came to Moses and said, we have sinned. Yun. Hindi pa nakagat, hindi pa napalo, hindi pa nasaktan, hindi susuko. We have sinned. For we have spoken against the Lord. Nagsalita sila ng laban sa Panginoon. And against thee. Pati doon sa ginamit ng Diyos na mangaral ng kanyang salita. Pray unto the Lord. Lalapit din ngayon doon sa leader. Pray unto the Lord that He take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Napakabait ni Moses. Kasi lumapit na nga naman at nagsisisi na. Umaamin na, nagkaroon ng realization. Ang solusyon ay nasa Panginoon din. Sabi niya, pray unto the Lord. Next, 28, verse 8. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent. So sinagot na ng Panginoon si Moses sa kanyang prayer, request po ng member, and set it upon a pole. Gumawa ka ika ng isang yung parang isang serpent din yon. Isang simbolo. Ilagay mo ika doon sa flagpole. Dito. Lalagay sa taas. Doon sa tagdan. And it shall come to pass
that everyone that is bitten, bawat isa ika na nakagat, when he looketh upon it, ano mangyayari sa kanya? Hindi siya mamamatay, shall live. Ang kailangan lang ay tumingin. Anong ibig sabihin nung pagka nakagawa si Moses ng ganoong pinagawa ng Panginoon, ang sabi na pag tumingin, ay sila gagaling, hindi sila mamatay. Anong pinapahayag ng pagtingin? Pagtitiwala. Trust. Tama? Eh kung hindi ka na magtitiwala, bakit ka titingin? John chapter 3 verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Yun na yung binasa natin sa Numbers chapter 21. Naintindihan baga? Even so must the Son of Man be lifted up. Okay. So si Kristo din na itinaas sa punong kahoy. Okay? Ang sino man titingin sa kanya, nakapahayagan ng pagtitiwala, shall have everlasting life. Verse 15. That whosoever believe it. So, yung pong pagtingin ay pag-believe. Trusting should not perish, but have everlasting life. O, bagamat yan po yung pang salvation, sa ating Christian living, kailangan din natin yung tinatawag na faith in relation to Christian living, yung trusting natin. Yung sinasabing magsilago sa pananam, palataya, magsilago sa pagtitiwala. Siyempre, pag ikaw ay may tiwala sa Diyos, at ikaw ay patuloy at consistent at nakafix ka doon, ay di meron kang tinatawag na strength. Paano ka pa noon mapagtatagumpayanan ng kaaway at ng kasalanan? So, pag ikaw may trust sa Panginoon, payapa ka, wala kang worry, right? So, meron kang pagkakataon at kagalakang sumunod sa kanyang kalooban sapagkat nagtiwala ka eh. Pag iki nagtiwala, sigurado susunod ka. Ay mapapalo ka pa ba nun? Kaya fix our eyes only to Jesus. Ano pa ang definition ng looking na yan? Hindi lang po trusting kundi talking. Sa ating Christian life, pag tumingin ka sa kanya, maaari bagang halimbawa kayong isang anak tumingin sa kanyang tatay, magtititigan na lang sila. Sigurado yung anak magsasalita, Daddy, pogi nga pala talaga kayo. Daddy, napakatalento talaga ng mami. Right? Amen? Daddy, napakatalento talaga ng mami. Ano yung ibig sabihin nun? Amen? Amen. Amens. Akalain nyo? Huwag nyo sabi, Mami, Daddy, mahabagin talaga ang mami. Joke lang. Para ikinahabagan lang, ano. Siyempre, pagka ikaw ay tumingin ka sa daddy mo, ay naroon yung pagtitiwala mo, at tayo po ay nangangailangan, ba? Ano kayang ibig sabihin nito? Thank you. Saban, nilagyan mo na ng kape. Siyempre, praying ang ibig sabihin nun. Hindi mo, pag ikaw'y tumingin sa Panginoon, hindi ka maaaring magsalita. Hindi ka maaaring hindi magsasalita. Pag tumingin ka sa Panginoon, hindi ka maaaring hindi makipag-usap sa Kanya. Amen? Sigurado, hahanga ka sa Kanya dahil nga sa nagtiwala ka, ang pagtingin sa Kanya ay ibig sabihin nagtitiwala ka. Tayo bilang mga dependent creation, mga dependent being, ay siya yung ating creator. Siya yung pinagmumulan ng lahat, makikipag-usap tayo sa Kanya. At yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Sinabi niya sa tumpiang na 7 ng Mateo na, ano? Ask, seek, and knock. Gustong-gusto niya yan. No? Yung salitang ask na yon, ayun na yon. Ask, seek, yung acronym na ask, seek, knock.